mapagpalang araw mga kataba. Panibagong ano na naman natin ang pagluluto. Yan. Fish naman tayo ngayon. At nasison ko na to ng salt and pepper ang ating tamban. Hinaluan natin ng 2 bangus. No, yan. At kinload natin ng flour. No, nilagyan natin ng harina para hindi masyadong magalit ang isda. Fry na tayo habang piniprepare natin ang kamats niya. Hintay-hintay lang tayo. Ayan. Diba? Hindi masyadong lumalaban. Dahil mabait siya. Pag merong char. At mas maganda kasi mga kataba pag may char medyo malutong-lutong ang isda. Takpan natin. Balikan natin. Habang ginagawa natin ang kanyang kamats na okoy. Meron pang ibang mga kataba na tayong ginagawa. Sinasalang ko na yung ating bangus. Wow, lumalaban. Bangus at saka na-fried na natin yung isang batch ng isda. Takpan natin para hindi lumalaban. Meron tayo ditong yan, piprepare naman natin yung okoy natin mga kataba. Itong mga ingredients natin. Yan. Hiniwang bawang, sibuyas. Mix na ito mga kataba kasi imi-mix din natin dito. Yun mention ko. Bawang, sibuyas. Naglagay din ako ng konting spring onion. Konting giniling. At itong na-shred natin o nakayod nating papaya. Maglagay tayo ng mga pampalasa, paminta, salt. Wow, marami. Yan. Salt. At maglagay tayo ng, ginagamitan ko ng maliit na kutsara dahil, yun na, parang hindi nabibigla. Yan. Saka natin ilagay ang ating mga ibang ingredients. Yan. Yan. Side din natin. Sayang naman. Yan. Haluin natin. At kasabay niyan, maglalagay tayo ng tanggalin natin ang kutsara. Lalagay tayo ng flour. Ilahat na natin. Yan. Haluin natin. Yan. Hanggang sa ilalim. At syempre, para ma-mix siya totally na mag-combine siya at dumikit, maglagay tayo ng good na egg. Double pork. Habang nakasalang, prepare tayo ng ibang lulutuin natin mga kataba. Yan, halu-haluin lang natin ng ganon. At babalikan natin yan. Yan, na-fried na natin yung fish at isusunod naman natin itong minix natin na pang-okoy natin. No? I-low medium heat ko lang para yung hindi mabigla. Yan, maglagay na tayo ng ating mixture dyan. Yan. Mga ilang piraso muna. Yan, tignan natin. I-press natin ng kaunti. Maluto ng maayos. Kayaan lang natin siya dyan. Yan. Balikan natin. Maya-maya. Gagawa pa ako ng sausawan. Sasabay naman natin yung pagpo-fry ng saging saba. Nilagyan ko to ng brown sugar sa ibabaw. Konting brown sugar lang. Tapos, meron tayo ditong cornstarch. Yan. I-coat natin yung saging saba. Ganyan. Yan. Isang ano lang yung nilagyan ko mga kataba. Yun lang ibabaw. Para hindi naman masyadong matamis na Kasi matamis naman na yung banana. Para mas mag-enjoy din yung mga bata na tamis-tamis. So, yan. Ganun lang. Ulit-ulitin lang natin. Na-coat na natin yung banana mga kataba. At nakapag-fry na ako ng
ating okoy. No, nilakihan ko na siya para mas mabilis lutuin. Sa isang kawali, isa lang ang nilagay ko. At kinain na yung unang batch dahil malambot siya. Pwede kayong magdagdag ng mga kataba sa ating okoy, cornstarch. Kasi pag hindi sapat yung flour, lagyan nyo lang ng cornstarch. Kasi ganun ang ginagawa natin. Titimplahin lang natin. Pero pag wala namang cornstarch, lagyan nyo lang ng flour. Kasi alam nyo naman yung papaya, medyo matubig. Yan. Balikan natin yung ating banana with cornstarch. Balik tayo sa fish, mga kataba. Fried fish tamban, may kasamang bangus. Sinamahan natin ng sausawan na suka. At nilagyan natin ng konting sugar para mabalanse yung lasa. Meron din siyang kasamang okoy, mga kataba. Yan ang ating papaya. Papaya ang gamit natin dyan, mga kataba. Sa okoy natin, nilagyan natin ng konting giniling at mga pampalasa. Siyempre, ito naman ang pinaka-side dish niya, mga kataba. Banana naman, fried banana. Kinoat lang natin siya sa cornstarch at nilagyan natin ng konting sugar. Yan ang magkakapares. Enjoy, kumain, at maging masaya. Mag-ingat sa bagyo, mga kataba. Salamat sa panonood! At bye!